Alam mo ba na bilang mamimili, mayroon kang mga karapatan na dapat mong malaman at ipaglaban? Sa araw-araw nating pagbili ng pagkain, damit, gamit sa bahay o kahit serbisyo, mahalagang alam natin kung ano ang ating mga karapatan at tungkulin. Dahil ang isang matalinong mamimili ay hindi lang basta bumibili. Siya ay mapanuri, maalam, at may pananagutan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamimili. Simulan natin sa mga karapatan ng mga mamimili. Una, karapatan sa mga pangunahing pangangailangan. Karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng pangunahing pangangailangan. Halimbawa nito ang pagkain, damit, at tirahan. Ibig sabihin, ang bawat tao ay may karapatang magkaroon ng mga bagay na kailangan upang mabuhay ng maayos at may dignidad. Ikalawa, karapatan sa kaligtasan. Karapatan din ng mga mamimili na mabigyan ng katiyakang ligtas ang binibiling produkto. May makikitang mga logo sa mga ibinebentang produkto na nangangahulugang dumaan ito sa tamang pagsusuri at masusing pagtiyak na ligtas itong gamitin. Karapatan ng mamimili na makita at malaman kung saan ginagawa ang mga produkto sa pamamagitan ng label na nakalagay sa produkto. Kaya bago bumili, mahalagang tingnan ang label, expiration date, at mga safety mark ng produkto. Ikatlo, karapatan sa patalastasan. Ito ay ang karapatang mapangalagaan ang mamimili laban sa mapanlinlang, madaya at mapanligaw na patalastas, mga etika, at iba pang hindi wastong gawain. Maaaring ireklamo ang produkto o serbisyo kung hindi nito nasunod ang ipinangako nito. Karapatan ng isang mamimili na malaman ang lahat ng tungkol sa produkto sa pamamagitan ng patalastasan. Sa madaling salita, hindi dapat nililinlang ang mamimili sa mga advertisement o impormasyon tungkol sa produkto. Ikaapat, karapatang pumili. Malaya ang mga mamimili na pumili o mag-canvas muna ng iba't ibang produkto o paglilingkod na nais nila upang makita ang pagkakaiba-iba sa kalidad at presyo ng produkto. Hindi maaaring hadlangan ng mga tindero o tindera ang nais bilhin ng mamimili. Kaya bilang mamimili, may karapatan kang maghambing ng presyo, kalidad at serbisyo bago magdesisyon kung ano ang bibilhin. Ikalima, karapatang dinggin. Ang mga consumer ay kailangang makatiyak sa kanilang kapakanan patungkol sa paggawa at pagpapatupad ng anumang patakaran ng pamahalaan. Karapatan na pakinggan ng mga ahensya ng pamahalaan ang mga sumbong ng mamimili sa mga maling gawain ng mga negosyante at sa mga produktong kanilang ginagawa. Ginagawa ito upang mapanatili ang kaligtasan ng consumer at mabigyan ng karampatang parusa ang mga mapang-abusong negosyante. Halimbawa, kung sira ang produktong nabili mo at ayaw itong palitan kahit may resibo, maaari kang magsumbong sa tamang ahensya. Kaya kapag may reklamo sa produkto o serbisyo, mahalagang ipaalam ito sa tamang ahensya. Ika-anim, karapatan sa kabayaran sa kapinsalaan. May karapatang bayaran at tumbasan ang anumang kapinsalaan na nagbuhat sa produktong binili kahit na ito ay dahil sa pagkakamali, kapabayaan, o masamang hangarin. Dapat magkaroon ang isang mamimili ng walang bayad na tulong sa pagtatanggol sa hukuman o sa pag-aayos ng paghahabol. Ibig sabihin, kung ang isang produkto ay nakapinsala sa mamimili, may karapatan siyang humingi ng kabayaran o tulong. Ikapito, karapatan sa pagtuturo tungkol sa matalinong mamimili. Ito ay nagtataglay ng karapatan sa katalinuhan at kaalaman na kinakailangan ng mga consumer upang maging isang matalinong mamimili. Mahalagang maturuan ang mamimili kung paano maging mapanuri sa produkto, presyo, kalidad, at serbisyo. Kapag may sapat na kaalaman, mas nagiging maingat at matalino tayo sa pagbili. At ang panghuli at ikawalo sa mga karapatan, ang karapatan sa isang malinis na kapaligiran. Ito ay ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran upang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Bilang mamimili, may karapatan tayong manirahan sa ligtas, malinis, at maayos na kapaligiran. Ngayong natalakay na natin ang mga karapatan ng mamimili, mahalaga ring tandaan na ang bawat karapatan ay may kaakibat na tungkulin.
Hindi sapat na alam lang natin ang ating mga karapatan. Dapat alam din natin ang ating mga responsibilidad bilang mamimili. Kaya ngayon, pag-usapan naman natin ang mga tungkulin ng mamimili. Ang tungkulin ay tumutukoy sa mga responsibilidad o gawaing inaasahan mula sa isang tao sa kanyang sarili, pamilya, komunidad, o lipunan. Ito ay ang kanyang ginagawa sa kanyang sarili at komunidad na may kaakibat na responsibilidad. Bilang isang matalinong consumer, dapat alam natin ang ating mga tungkulin. Ang pagiging matalino ay nangangahulugan din ng pagiging maalam sa ating mga tungkulin at pananagutan. Ang Republic Act 7394 or Consumer Act of the Philippines ay isang batas na nagpoprotekta sa interes ng mga mamimili. Mayroon ding mga ahensya ang pamahalan na nagsusulong ng kapakanan ng mga mamimili. Ayon sa Kagawaran ng Kalakalan at Industriya or Department of Trade and Industry, ang isang mamimili ay may 5 pananagutan. Isa-isahin natin ang mga ito. Una, mapanuring kamalayan. Ito ang pagiging mapanuri sa gamit, halaga, at kalidad ng mga produkto o serbisyo. Bilang mamimili, hindi tayo dapat basta-basta bumibili. Kailangang suriin muna natin kung sulit, ligtas, at maayos ang produktong ating pipiliin. Ikalawa, pagkilos. Ito ang paggawa ng dapat para hindi mapagsamantalahan at madaya ng mga hindi tapat na nagtitinda. Tungkulin natin na ihayag ang ating sarili upang makamit natin ang makatarungang pagtrato. Kung may nakitang maling gawain, hindi tayo dapat manahimik. Dapat tayong magsalita at kumilos sa tamang paraan. Ikatlo, pagmamalasakit na panlipunan. Ito ang pagbibigay malasakit sa iba, lalo na sa mga taong maliliit o walang kapangyarihan. Dapat nating alamin kung ano ang bunga ng ating pagkonsumo sa iba. Halimbawa, isipin natin kung ang binibili ba nating produkto ay nakabubuti o nakasasama sa ibang tao, manggagawa o komunidad. Ika-4, kamalayan sa kapaligiran. Ito ang pagiging maalam sa resulta ng ating mga gawaing hindi wasto. Kapag hindi tama o inaabuso ang kapaligiran para sa ating konsumo, lubos na maaapektuhan ang mga tao. Kaya mahalagang maging responsable sa pagbili at paggamit ng mga produkto, lalo na kung may epekto ito sa kalikasan. Ika-5, pagkakaisa. Ito ay ang pagtatag ng samahan upang magkaroon tayo ng lakas na maitaguyod at mapangalagaan ang ating kapakanan. Kapag nagkakaisa ang mga mamimili, mas nagiging malakas ang kanilang boses laban sa mapanlinlang, mapang-abuso at hindi makatarungang gawain. Tandaan, ang matalinong mamimili ay hindi lamang marunong pumili ng produkto. Siya rin ay marunong manindigan, magtanong, magsuri, at umako ng responsibilidad. Kaya sa susunod na ikaw ay bibili, huwag kalimutang maging isang mapanuri at responsableng mamimili. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga karapatan at tungkulin ng isang mamimili. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.